This all Hi guys, this is MJ, ang babaeng maliit pero palaban, hindi basta sumusuko sa anumang hamon ng buhay. Andito pa ako muli para magbigay sa inyo ng munting kaalaman para sa inyong pangarap na makapag-ipon. Andito po ako para tulungan kayong makapagsimula na makapag-ipon ngayong 2022. So sana mapanood nyo ito mga OFW or hindi man OFW na gustong makapag-ipon or may pangarap na makapag-ipon. Lahat tayo siguro ay may pangarap na makapag-ipon para sa ating pamilya or para sa sarili natin paghahanda sa ating pagtanda balang araw. So, ang simpleng tips ko para sa inyo is napakadali para makapagsimula kayong makapag-ipon by this year of 2022. Sana lahat tayo ay makapagsimulang makapag-ipon para hindi tayo laging wala. Diba? Kapag may ipon, kahit gaano karami yung ating mga bayarin, less stress yun. Kasi alam mo, meron kang nakatabi, di ba? So, yan ang inyong tatandaan. So, kailangan natin makapag-ipon. Okay, bibigay ko sa inyo yung number 1 tips ko para kayo ay makapagsimulang mag-ipon. Number 1, change your mindset. Bakit ko nasabing change your mindset? Kasi karamihan sa atin gustong makapag-ipon ng pera pero kadalasan hindi nangyayari dahil ang sinasabi natin lagi ay saka na lang ako mag-iipon kapag malaki na yung aking sahod. Saka na lang ako mag-iipon kapag tapos na yung aking mga bayarin. Saka ako mag-iipon kapag natapos na yung aking bahay na pinapatayo. Doon po tayo mali. Palitan po natin ng sana by this coming year 2022 ay makapagsimula akong mag-ipon kahit sa maliit na halaga lamang. Alam nyo po ba kung bakit ko nasabi na mag-ipon tayo kahit meron tayong mga project or mga pinaggagastusan ng ating pera? Kasi po hindi po natin alam ang buhay natin kung ano ang mangyayari kinabukasan, in a minute, or in an hour, or in a week, or in a month, in a minute. Hindi natin po alam yun. So, kailangan makapag-ipon tayo kahit na maliit na halaga lang. Hindi nga natin madadala pag tayo ay namatay, may maiiwan naman tayo sa ating pamilya na hindi maghihirap masyado or hindi lalapit sa mga kapitbahay para may pambili ng bigas or gamot. So, yan po yung aking number 1 tips para kayo ay makapagsimulang mag-ipon. Baguhin nyo ang inyong maling pag-iisip or yung mga nakasit na dyan sa mga isip nyo na saka na lang, alis nyo po yun. Palitan nyo by this coming year 2022 ay makapag-ipon ako ng pera at
mapagawa ko yung mga dapat kong ipagawa. Okay? So, number 2. Ano ba yung number 2 na kailangan nating baguhin? Stops your spending habit. Kasi karamihan sa atin mahilig magbili ng bagay na hindi naman natin masyadong kailangan. Kagaya nung halimbawa damit. Hindi po natin kailangang linggo-linggo magbili ng bagong damit. Siguro twice a month or once a month is enough. Kung ikaw ay may planong makapag-ipon. Gumawa ka ng budget plan mo para mas ma-monitor mo yung iyong mga daily expenses. Kung ako sa'yo na mag-start ka palang mag-iipon, i-priority mo lang muna yung inyong pagkain, monthly bills, kung ikaw ay may pinapaaral, tuition fee, dyan ka muna mag-focus sa tatlo. Isang tabi mo muna yung bill mo ganyan, ha ha ha. Tabi mo muna yan. Kasi kapag nakapag-ipon ka na, pwede mo na yung magawa. Kahit na maipon mo lang ng 1 year or 6 months na may naipon ka na, pwede ka nang makapag-simula mag-ipon para doon sa gusto mong bilihin. Walang masamang bumili ng gusto mo, pero make sure na mayroon kang naitabi. Sana may napulot kayong aral sa araw nito. And ngayong 2022, dalangin ko'y makapag-ipon kayo para sa inyong sarili at para na rin sa inyong pamilya. Kung may pinapagawa kang bahay, may pinapagawa kang kung ano man ng sinisimulan mong proyekto para sa pamilya mo, isabay mo yung pag-iipon pakunti-kunti. Hindi mo kailangang mag-ipon ng biglaan. Kaya nga ipon, di ba? Magsimula ka sa maliit, depende sa iyong budget. Kaya ng ginawa ko, nagsimula ako sa $50, ginawa ko ng $100, hanggang sa nakapag-ipon ako ng pinansimula ko sa pangarap kong negosyo. Hindi man kalakihan sa ngayon, pero at least nakapagsimula na ako. So sana bigay ako ng aral sa inyo at ma-inspire kayo sa video kong ito. Thank you guys. Thank you for watching and for your support. Sana huwag kayong magsawang manood or makinig ng mga konting tips ko para sa inyo. Ang pagbibigay ko ng tips na to is based sa aking mga nakausap na maraming OFW na walang ipon, puro padala sa Pinas. So, this is for you kung ikaw ay hindi pa at nakapokus ka dun sa project mo. So, from now on, sana mag-start ka na mag-ipon kahit na konti-konti. Kasi, ang malaki nagsimula sa maliit. Yan ang tatandaan nyo. Kaya, good luck sa'yo. Sana makapag-ipon ka ngayong 2022. Thanks guys. Keep safe and God bless.